ko yung sigawan sa'yo kanina about sa pagmamahal. Anong klase ng pag-ibig ang mas mahalaga? Ang nagmamahal o ang minamahal? Anong klase ng pag-ibig ang mas mahalaga? Ang nagmamahal o ang minamahal? Bakit? Okay. Ano daw po bang, pag sinagot ko po ba ang katanungan niyo na pahabaan, panalo na po ba ako? Pag sinagot ko po ba na maiklip, pero may punto, panalo na po ba ako? Kasi may mga kandidata na mahaba kung magsalita at gumawa ng sagot, pero wala naman sa punto. Tama? Okay. Sa ganyang katanungan, pinapapili mo ko. So, walang mali o tama sa kung anong pipiliin ko. Dahil yun ang nilalaman ng puso ko. Ano po bang pagmamahal? Ano yun? Minamahal ako o nagmamahal ako? Ano ang mas mahalaga? Mas mahalaga. Mas mahal ako o nagmamahal ako? Yes. Mas pipiliin ko ang mas mahal ako kesa nagmamahal ako. Bakit kamo? Kapag minamahal ka ng tao, ibig sabihin, nagpapakita ka ng mabuti at pinapakita mo kung ano at sino ka at minamahal ka nila kung ano ka. Dahil aanuhin mo ang pagmamahal na binibigay mo, pero ang pagmamahal naman na ibinibigay mo ay peke at hindi lubos sa puso mo. Mas gugustuhin ko na mamahalin ako ng iilan sa kung anong pisikal meron ako, muka at ugaling meron ako. At isa ko, totoo. At higit sa lahat, hindi peke at hindi nagpapaka-impokrita sa lahat ng tao. Dahil kapag mahal ka ng tao, ibig sabihin, ikaw ay mabuting tao. Hindi sa pamagitan ng salita, sa kung anong respeto at pagmamahal na ibinahagi mo, especially sa Barangay Marnesa. Maraming salamat po. Yes, number 11, letter E, 11. Hello, good morning, number 11. Hello, ma'am. Babae, sorry. So, ito yung katanong mo. Paano mo may papakita na ikaw ay isang mabuting halimbawa? Ulitin ko po. Paano mo maipapakita na ikaw ay isang mabuting halimbawa? Okay. Paano ko nga daw po ba maipapakita na ako ay isang magandang halimbawa? Una sa lahat, kapag sinabi po natin magandang halimbawa, ibig sabihin, may maayos kang ginagalawan. May pinapakita kang tama at may pinapakita kang respeto sa sarili mo. Kapag ang sarili mo ay pinapakita mong disiplinado sa harap ng maraming tao, hindi mo na kailangan bigyan pa ng rason ipakita ang sarili mo. Sapagkat ikaw ay magandang halimbawa na kung alam mo sa sarili mo na dinidisiplina mo ang sarili mo. Kasi kapag alam mo dinidisiplina mo ang sarili mo, madidisiplina mo lahat ng mga taong nasa salamuha mo. Maaari maipakita mo kung ano ang nasa loobin mo at maipapakita mo kung ano ang totoo mong pagkatao. Yun ang dapat nating hanapin sa pagkatao dahil yun ang magiging halimbawa upang mapakita mo ang pagiging magandang halimbawa sa mga taong makakakita sa iyo. Sa pagpanik at panaog ko ng entabladong ito, nakikita nyo, nagpapatawa ko ng maraming tao. Ginagawa kong katatawanan ng sarili ko para lamang ko makita ang mga ngiti sa mga labi ng mga tao. Pero beside of that, kidding aside, ako po ay breadwinner ng aking pamilya. Gamit ang entabladong ito, yes, I am proud to say that this stage is one of my source of income just to feed my family, just to feed my sister, and also just to feed my loved ones. At hindi ko kailangan pagsinungaling pa para lang makita ko na ako ay magandang halimbawa sa mata ng iilan. Sapagkat ang pagiging totoo mo sa sarili mo, at ang pagiging disiplinado mo, at ang pagpalawak ng pangunawa sa lahat ng napakaraming tao, yun ang magandang halimbawa
upang gayahin ka ng mga bata at lalong-lalo na ng mga nakakatanda. Maraming salamat po. Okay? Ito yung tanong, kung ikaw ay magiging inspirasyon ng kabataan, paano mo ito gagawin? Ulitin ko ulit. Kung ikaw ay magiging inspirasyon ng kabataan, paano mo ito gagawin? Thank you so much for that very wonderful question. But before I answer that one, I would like just to express my gratitude to our honorable panel for picking me to be one of the top 8 finalists. Going back to the question, if I'm going to be an inspiration to the youth of today, how will I be able to do it? Well, let me just share a short story of how I become like this. I was born as an only child, and my parents, especially my father, expected me to be the one that would carry the name and his legacy. I have been discriminated, I have been degraded, and I have been bullied many times because of my sexuality. But then again, I realized something, that there is nothing wrong about being someone like me. Because I have always been a believer that even though I am like this, a member of the LGBT community, I am doing something for our society, contributing something for our community. And we members of the rainbow community are not just a nobody, because we are somebody helping to create a better place to live in. And I have been embodying that and proving that to the people by simply walking up straight, head up high, proving to each and every one that regardless of my sexuality, I am someone that deserves respect, love, and acceptance. And with the question that was given, if I will be an inspiration to the youth of today, how will I be able to do it? Just by simply telling them and proving to them that regardless of who you are, what your status in life is, be proud and be yourself. Because regardless of who you are, where you came from, what your religion is, there is nothing wrong about you. Until you are doing the things that you think that is right and that is not wrong, people should not judge you and people will not ever put you down. That is the most simplest way that I can do to inspire each and everyone here. And just like this very moment, I am standing in front of you. I am not the prettiest one. I am not the most famous one. But I am proving to each and everyone here that with my dream, I am doing everything that I could and proving to each and everyone here that I can become a queen. I can become someone that people will look up to. And I hope and I pray that somehow, someday, the youth of today would also realize that they have a dream. All that they need to do is believe in themselves and prove to themselves, not to others, that they can do whatever they want to do and they can be whoever they want to be. Thank you and good morning. Thank you so much. Good morning po, madam. Hello, good evening. Good morning. Kung bibigyan ka ng kapangyarihan upang solusyonan ng isang issue sa lipunan, ano ito at paano mo ito gagawin? I will repeat the question. Kung bibigyan ka ng kapangyarihan upang solusyonan ng isang issue sa lipunan, ano ito at paano mo ito gagawin? Okay. Allow me to answer the question directly to the point without any using a punchline, scripted lines, and memorizing terms just to impress the audience, especially for the panel board of judges. So the question that put on my shoulders goes like this. Kung bibigyan po ako ng isang kapangyarihan upang solusyonan ang nangyayari at nararanasan nating mga Pilipino, anong kapangyarihan ang nais ko? Marahil sa bansang Pilipinas, iba't ibang issue na po ang ating nararanasan. Mulat na po tayo sa panggagago, pangtatarantado at pangbababoy ng mga gobyerno o ng mga politikong nakaupo ngayon. Ngunit sa pagkakataon pong ito, anong kapangyarihan ang nais ko upang nang sa gayon mabago ko ang kinakaharap natin ngayon? Simple lamang po, one snap will change everything.
that we face circumstances. Meaning to say, sa isang snap ko lamang, kapag nakita kong may pagkakamali, ay maaaring magbago lamang. Hindi ko na kailangan hawakan, hindi ko na kayang magsalita dahil sa panandali ang pagpitik ng aking mga kamay o ng aking mga daliri ay maaari nang magbago ang baluktot na nararanasan nating mga Pilipino. Marahil sa kapangyarihan, pagdating sa kapangyarihan, sa taglay mong galing, sa taglay mong angking yaman kailanman, marahil nakakapanibago ang kapangyarihan na meron ka. At napaka-imposible na bilang isang bakla ay magkaroon ako ng kapangyarihan. Ngunit binigyan ako ng isang pagkakataon at hindi ko na po sasayangin ito dahil ayoko nang makakita ng isang Pilipino na nagugutom dahil sa mga kurakot na gobyerno. Tatandaan natin, binigyan tayo ng isang mata upang makita ang nangyayari sa paligid natin. Binigyan tayo ng isang tenga para marinig ang bawat hinaing, ang bawat salita ng mga taong nasa paligid natin. At lalong binigyan tayo ng kaisipan upang mag-isip ng kung ano ang tama at kung ano ang mali. Binigyan tayo ng isang puso dahil nakakaramdam tayo kapag hindi na tama ang pinaparamdam sa atin ng mga politiko. Kaya't naniniwala po ako sa lahat po ng mga Pilipino, wag na wag po tayong magbubulag-bulagan sa matatamis na salita na binibitawan ng mga gustong maupo sa kanilang trono. Tatandaan natin, aanhin natin ang 100, 1,000 at 500 kung bandang dulo tayo pa din ang huwaw at patay gutom na nakatingala sa kalangitan ng mga gobyerno. Kaya't naniniwala po ako bilang isang bata, hindi ko po sasayangin ang kapangyarihan na binigay sa akin dahil hindi po para sa sarili ko ang pagbabago, kundi sa lahat ng mga tao, sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng nakakaranas ng pantarantado at pangbababoy ng gobyerno. Dahil naniniwala po ako, bali-baliktarin man natin ang mundo, ikut-ikutin man ang nangyayari sa atin, hindi magbabago ang ginagawa ng gobyerno kung hindi tayo nag-iisip ng tama. Tanggalin na natin ang mga kurakot na politiko at ibigay natin ang isang magandang bayan dahil aanhin mo ang boto mo kung hindi ka maniniwala na gawin nating rosas ang bukas. Maraming salamat po. Ito po ang katanungan ninyo. Ano ang kahalagahan ng edukasyon sa kabataan? Inuulit ko po. Ano ang kahalagahan ng edukasyon sa kabataan? So okay, sabi ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa panahon ngayon, maraming kabataan na ang naliligaw ng landas, nalululong sa masamang bisyo, nababarkada at nahihinto ng pag-aaral. Ngunit nais ko lamang pong sabihin sa lahat na ang pag-aaral at ang edukasyon, yan ay isang bahagi, isang magandang bahagi nating mga kabataan na dapat nating pagyamanin at dapat po nating makuha. Dito sa mundo, puno ng diskriminasyon, puno ng panglalait. Kahit gaano ka kaperpekto, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kayaman, may mga tao pa rin na lalaitin ka, huhusgahan ka. Ngunit, hindi nila mahuhusgahan ang isang bagay na meron ka. Yon ay ang diploma. Mahalaga ang diploma para sa ating lahat. Sa pag-abot ng iyong mga pangarap, mahalaga ang diploma. Maraming mga tao na hindi nakakapag-aral, ngunit madiskarte sila. Ngunit lagi pa rin po nating itanim sa ating isipan, nung sinilang tayo sa mundo, isa lamang po ang pangarap ng ating mga magulang. Yon ay ang makapagtapos po tayo ng pag-aaral. Ngunit naway ko pa rin po nating ito. Huwag po nating isipin na dahil kumikita na tayo ng mga pera ng malaking halaga, ay hihinto na po natin ang ating pag-aaral. Minsan, isipin pa rin po natin ang natatanging pangarap ng ating ina, yon ay ang makapagtapos po tayo ng pag-aaral dito sa mundo. Lagi niyong itanim sa inyong puso't isipan, dito sa mundo mapanghusga ang mga tao. Kahit gaano ka kaperpekto, kahit tama ang ginagawa mo, uhusgahan ka nila. Ngunit sa diplomang hawak mo, walang sinuwang makakasino sa'yo. Maraming salamat po. Okay, ito yung tanong mo.
Anong klaseng pagbabago ang nais mong makita sa iyong sarili sa susunod na 5 taon? Ulitin ko. Anong klaseng pagbabago ang nais mong makita sa iyong sarili sa susunod na 5 taon? Ang katanungan po ay sadyang personal, kaya't nararapat lamang po na magpakatotoo po ako at maglatag ng isang talambuhay po na naaayon sa aking pangsarili. Sa pagkalipas ng 5 taon, ano po ang nakikita kong pagbabago na nais ko pong baguhin sa aking sarili? Wala na pong itbiba kung hindi ito ang tinatawag natin mindsetting o pag-iisip. Bakit kamo? Nung ako ay bata pa lamang, naranasan ko pong mambulyas ng mga tao sa paligid ko sapagkat hindi pa po ganong likas ang aking pangunawa kung paano ko po tatratuhin ang bawat taong nasa paligid ko. Ngunit kung sasaliksikin niyo po ang aking buhay, sir, nung ako ay nasa sekundarya ng aking pag-aaral, natutunan ko po gamit ang aking itinuran ng aking mga sekundaryang guro na ang respeto ay magmumula sa sarili mo bago ka respetuhin ng kapwa mo. Nung ako ay nasa kolehiyo way back 2023, ako po ay gumraduate sa kursong Political Science sa Universidad de Manila. Wika sa akin ng aking profesor, anak, malayo-layo pa ang tatahakin mong landas, kaya dapat baguhin mo ang ganitong prinsipyo, ang ganitong pananaw. Halimbawa na lamang ng pagboto sa ating mga Pilipino, sa ating mga gobyerno. Ayan po ang nais kong makita paglipas ng 5 taon, sapagkat ako po mismo biktima ng naiboto ko po ang palpak na gobyerno, palpak na nasa posisyon. Pinangakuan tayo na ganito ang gagawin ko. Bibigyan ko kayo ng konkretong plano, ngunit ano pong ginawa? Pagtapos maluklok, hindi mo na nakita. Kawawang bata, kawawang Numenor 13. Isa pong problema na aking naranasan sa lipunang ito. Kaya gusto ko po paglipas ng 5 taon, wala na po sanang magsamsam, wala na po sanang politiko at katulad kong mabiktima ng mga matatamis na salita ng mga tumatakbo. Because we should always remember the Article 2, Section 27 of the 1987 Philippines Constitution state that state shall promote honesty and integrity and should eradicate the graft and corrupt. Kaya sa palipas ng 5 taon, naniniwala ko na hindi lamang ang aking pag-isip ang lumawak, bagkus pinalawak ko ang bawat taong nakikinig dito sa inyong barangay na nasasakupan. Because I always believe in the Latin goes, ex nihilo nihil fit acta non verba. It simply means that change won't happen if you don't take action. Kaya kung gusto natin ng pagbabago sa mga nararanasan natin, huwag tayo puro kuda, kilos ka. Thank you so much. Hello, ma'am. Good morning. Hi, Beg. Good morning. Good morning po. Ready ka na? Ready na. So, after ng QA, diretso prepare for talent, ha? Para tuloy-tuloy tayo. Alright? So, you pick judge number 5. Yes. And your question is? My question is, paano mo ipapaliwanag ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa isang taong hindi naniniwala dito? Ulitin ko. Paano mo ipapaliwanag ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa isang taong hindi naniniwala dito? Wow. Maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Marahil ang katanungan po na ipatang sa aking mga balikat ay umiindayog lamang po sa ganitong uri ng pamamaraan. Paano ko nga daw ho ba ipapaliwanag sa isang taong hindi naniniwala sa kung ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay? Simple lamang po. Bilang isang bata, naranasan ko na po at nabalakid ko na po ang bawat problema dito sa ating mundo. Ngunit ako bilang isang bata ay may determinasyon upang maging sa balang araw ay maging matagumpay at maging mag-success sa aking buhay. Ngunit, ipapaliwanag ko po sa isang taong hindi naniniwala kung ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa pamamagitan ng ako po bilang isang bata, isa lamang po akong estudyante sa umaga, kontesera sa gabi. Ginagawa ko po ang abot ng aking makakaya para makatulong ako sa aking pamilya.
gamit ng isang edukasyon na kung saan magagamit ko pagdating ng araw upang makamit ko ang tagumpay ng aking inaasam. Ipapaliwanag ko sa kanya ng edukasyon ang natatanging susi at yaman na kahit kailan ay hinding-hindi kayang nakawin ng kahit na sino man. Kaya ako bilang isang bata, may determinasyon ako sa aking sarili upang pagdating ng panahon, pagpikit ng aking mga mata at pagpantay ng aking mga paa, ay may isang magandang legasiya ko na may iwan dito sa ating mundo. Ayon yung ipapaliwanag ko sa kanila kung ano ang tunay na kalagahan ng isalitang edukasyon. Sapagkat ang edukasyon ang siyang magiging susi sa ating tagumpay. Sapagkat naniniwala po ako palagi na mata sa taas, paa sa baba, mangarap ng mataas, at lumaban ng patas sa ating buhay. Sapagkat dito sa ating mundo, kung tayo ay lalaban ng patas sa isa't isa, marahil lahat tayo ay hindi maliligaw sa ating landas. Magandang gabi po. Hello, number 17 now. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng isang bagay sa mundo, no, ano ito at bakit? Ulit. Ayan. So, kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ng isang bagay sa mundo, ano ito at bakit? Kung bibigyan daw po ako ng isang bagay o pagkakataon na baguhin ng isang bagay dito sa ibabaw ng mundo, ano nga daw po ba ito at bakit? You know what, my dear friends? Ladies and gentlemen, in my 28 years of existence, marami po akong nakukitang pagkakamali o kamalian na kailangan ko pong baguhin dahil hindi po ito naangkop sa atin bilang isang tao. Ngunit pinapapili po ako ng isa. Isa lamang po ang gusto kong baguhin dito sa ibabaw ng mundo at sa ating lipunan. Yung po ang pagiging tanga po natin sa pagpili ng tamang pinuno at pagboto natin ng maling tao sa posisyon. Yung po ang isang bagay na gusto kong baguhin dito sa ibabaw ng mundo. Kasi sa panahon po natin ngayon, korupsyon ang laganap. Laganap po ang kahirapan. Bakit? Dahil sa nag-iisang problema at yun ay ang korupsyon. Nais kong baguhin ang pananaw ninyo, tayong mga Pilipino, na bumoto po tayo ng maayos. Bakit? Dahil nasa kamay po natin kung paano po natin mabubuhay ang ating mga anak in the near future. Kasi kung buboto po tayo ng isang politiko na gusto lamang pong nakawan ang kaban ng ating bayan, paano po ang ating kinabukasan? Kaya naniniwala po ako na dito sa ating lipunan, you should always think your community first bago po ang sarili. Dahil nakapaloob po sa Article 11, Section 1, public office is a public trust. But how can we trust our government if they are the one who is stealing money from our country? Kaya naniniwala po ako, baguhin na po natin ang takbo ng ating buhay. Hindi po bukas, hindi po kahapon, ngayon po mismo ang tamang panahon para pumili po tayo ng amang mamumuno sa darating na eleksyon, which is election 2028. Maraming salamat po. Thank you so